Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron ditong video. Nare-react tayo. Nasa harap ko ang kaluluwa sa sementeryo. Diyos ko, 13 hours na 3,000 lang ang nanood. Pero ang subscribers ni Sardonsky, 304K, no? Diba? Parang parehas na lang tayo ng views, ah. Anyway, panoorin natin itong video na ito, mga kababayan. Mukhang ano to eh, mukhang okay itong video na to eh. Uy, Lucho. O, diba? Sabi Lucho. ko inyo. O, diba? Diyan, may bumulong. De, for me, fake ang For me lang, ha? I don't know kung ano, parang I smell something fishy. O dahil lang si Donsky lang ang gumawa. Unfair naman yun, ano? Sorry, ha? Pero pagka si Donsky talaga yung ano, hindi mo maiwasan, hindi mo pag-isipan na fake ang ano. Pero to be fair, sa Luzon to. May nagparamdam. 'Di ba? Ang ina-expect ko, wala magpaparamdam. Pero the way na mag-react kasi yung ano, yung EMF, nasa level 4 ba? Level 4? Sige, wala yung ano na idol, oh. Iinit na idol. Hi guys, magandang gabi sa inyong Dapat ano, ginamitan mo rin ng speedometer ano ni Kuya Red. lahat. Ito na si Don's Gas TV at Donsky Gosh TV. dito na naman tayo sa panibagong exploration guys. Isa itong sementeryo dito sa Cavite din mismo na talaga namang meron talagang nag-exist dito sa mga video ni Lods Eli Direct, no? Naglilibot kami ngayon guys, dalawa lang kami ni Lods Eli, collaboration to, at lilibutin na namin tong sementeryo na to. Tingnan natin kung yung mga nahagip niya nung una, mahagip ba natin ngayon. Kaya samahan niyo ako sa exploration na to guys, at maraming salamat sa inyo. Hindi na natin patagalin to. Kaya tara. This time hindi na natin dinala ang mutya ng Encanto. Pero alam nyo, men, hindi ako naniniwalang hindi mo dinala. Alam mo kung bakit? Sana sa umpisa pa lang ng video, sinabi mo na hindi mo dala. Pero dahil pumalo yung EMF meter, biglang hinabol mo na lang yan na hindi mo dinala yung mutya. Diba? Sinabi mo ba sa video na hindi ko dala? Pero tingnan natin, ano, baka sinabi niya naman eh. Pero kung sinabi niya, sana hindi na siya nag-caption ng ganito. Diba? Hindi niya na dapat kinaption ng ganito. Feeling ko, partially na nag-react talaga yung EMF meter. Kaya lang, since dala-dala niya yung mutya, 'di ba? Nilagyan niya na lang na caption niya na hindi niya dinala para pasok pa rin. Feeling ko dala-dala mo diyan eh. Sinabi mo na lang 'to sa caption eh. So ayun guys, dito din sa sementeryo Just na to. imagine 15 minutes lang 'to, no? Dito din siya Pagka gumagawa ng video si Donsky, umaabot ng 40 minutes yan eh. Pero dahil may kasama siya, 15 minutes. encounter na may bumulong sa kanya dito. Ano yung pagkabulong nun dito, Lods? Parang ano yun, yung sabi niya, Gumaganon? Okay. Tingnan nyo na lang yung video ni Lods Eli. Anong title nun? Lods, tinitle yung mo? parang may 156 minutes na may bumulong na kaluluwa. Okay. Anong title nun? Yun siya, nilagay ko. Yung may 56 minutes, tapos Okay. may kaluluwa. So dito yon. Oo, so may unahan. Okay, sige. So ayun guys, nasa likuran na natin si Lods Eli, no? Ayan. Tayo na una dito. Sobrang creepy nga ang lugar na to. Sobrang creepy nito, Lods. May damit dito. Short. Ito ba yun? So yun guys, dito napaka-creepy ang lugar na to.
Oh. Wala nang ibang masabi kundi napaka-creepy ng lugar, ano. So bali tuloy-tuloy yung ano namin ni Eli Direct dito guys, collaboration. Kasi after nito meron na naman akong puntahan na solo exploration, no? Or bukan. Solo? Mga nag-request sa atin na puntahan. Shoutout pala kay Boy Balud dyan sa Mindanao ngayon guys. Shoutout sa'yo at please support din kay Boy Balud guys. Maraming salamat. Wow, butas dito Lods, oh. Hindi ko kaya yung video dito sa kanya dyan. Wala nang kaluluwa. Wala nang ano sa iyo. Wala nang kaluluwa. Ito pala sa baba din eh. Wala na. Diyos ko, hindi mo pa masyadong nasusuri, men. Tamad na tamad talaga siya mag-imbestiga ng seryoso. Ito. Ito yun. Dito ka. Dito ko dumaan. Tapos may bumulong dyan. Bumulong dyan eh. Dito. Oo. Pero may daanan dito eh. Kung gusto mong bumaba doon. Hindi ka makadaan. Pero ang kuan talaga, dyan talaga. Dyan? Diba dyan ako dumaan, dito ako dumaan. Ako makadaan ako dyan, pero nahirapan ako. Hindi ka makadaan ata dyan eh. Maliit mo Dyan? eh. Ayun ba? Subukan natin. Bumulong dyan. Ang lakas pala ng bulong niya sa akin eh. Dito yun, dito. Dito yata mangyayari yun, ano? Dito lang tayo. Dyan, pinaka ano niya. Dito. May mutya si Donsky niya na. Kinaption niya na lang kasi na hindi niya dala yung mutya eh. Dito ako ano. Uy! Lods, oh! O diba? Sabi Lods, oh! sa'yo. Oh! Dyan. Medyo fake yung reaction ni Donsky. Hindi, ano sa tingin nyo? Genuine ba yun? Parang ang nangyari kasi, tumingin muna siya sa iba. Dyan, pinaka ano niya. Dito. Uy! Dito ako ano. Uy! Lods, oh! O diba? Sabi Lods, oh! Wait lang ha. dito ako ano. Uy! Lods, oh! O diba? Sabi Lods, oh! sa'yo. Oh! Dyan, may bumulong. Lakas na yun oh. Nagawala yung ano na idol oh. Iinit na yun. Parang OA ng ano eh. Na-OA yan ako, men. Hey! Dito nawawala dito, Lods. Dyan Pero doon. Sige, balik mo nga doon. Balik mo yung doon. bumulong. Dito ka ba sa harap na ngayon? Ang lakas na Punta ka uli doon. Pwede bang magpagalaw ka ng bagay? Pwede ba yon? Na mawala na. Baka may walkie-talkie kami eh. Nagre-react sa walkie-talkie yan eh. Hindi, mawala na nung bumalik siya dun sa sa spot. Balik ko natin. Pinatay niya pala. Nawala na. Parang pag Nawala na. Pero I'm torn between sa sa pineke niya sa hindi eh. Kasi nagko-conflict sa akin si Donsky makakasagap ng totoo. Na hindi naman imposible 'yon. Kaya lang pag si Donsky kasi may nangyayaring ganyan, hindi ko na alam kung ano yung paniniwalaan ko. Diba kung ako ba ay magi-give in dun sa ano niya. Pero ang isa sa mga clue ko, parang nag-caption na siya, inunahan niya na yung mga manonood na hindi niya dala yung mutya niya para maging valid to. Kasi matatanong siya eh. Kung may nagparamdam dyan, di ba may mutya ka? Yun kasi ang unang tatanungin ng tao. May mutya ka eh, pero bakit may nagparamdam? So para maging valid ito, nilagay niya na lang sa intro niya na na hindi niya dala yung mutya. Hanapin kita ha.
Ito ang natin. Yan, yan. Ang liit na yung sila ng babae. Tsaka ito pa napapansin ko. Dito, ang tiyaga na ni Donsking maghanap. Di ba? Pero pag yung mga ina-assume niya na wala namang magpaparamdam, parang saglit lang. Wala talaga eh, tara na. Di ba? Pero dito sa may spot na to, parang biglang ang tiyaga niya ng maghanap dahil yan ba yung tinuro ni Ma'am Ellie Dairit? Di ba? Kung saan yung tinuro ni Ma'am Ellie Dairit kung nagkaroon na reading. Binalid. Nawala, Lods. Lods. Dito yung may bumulong. Ha? Dito talaga sa ulo. Nawala, Lods. Nawala. Asan siya? Dito mismo bumulong? Yung dito, di ba? Paglabas ko dyan, dito kayo, gumanon ako. Ay, ito yun. O ba't hindi dyan din nag-ano yung EMF? EMF. Tsaka ito ha, tandaan nyo, malawak yung sementeryo. Kung saan, I don't know kung valid ito sasabihin ko ha. Nagtataka lang ako kung saan yung spot na di umano may narinig si Ellie Dairit, doon ka may nasagap na EMF. Ano hindi umalis yung kaluluwa, nandyan lang talaga. Pwede naman, ano? Parang hindi ba pwedeng pumuntang banda doon yung kaluluwa, ano? Talagang saktong-sakto kung saan may narinig na boses nung mga nakaraang buwan, ay nandyan pa rin yan. Di ba? Love na love niya siguro yung ano na yan, yung pwesto na yan. Pero, ha? Ang creepy no? Oo. Ako lang kaya isa pag napunta dito. Dito? Mag-ingat ka sa mga ganito, baka sabihan ka ba? Oo, nagtasabi. Pasukan ka nila, ha? Ingat ka. Punta natin. Nawala sila. Butas eh. Pero babalik yun mamaya dyan. Babalik yun. Lakas yung bilhin mo natin dito. Ingat ka, may mga butas dito. Ano, kaya mo pa? Kaya mo pa? Ikutin natin to? Kaya mo pa? Okay. Feeling ko parang tinatamad na si Donsky eh. Dapat hindi mo kasi pinapatayan. Halatang amateur kapag dating sa mga ganyan, men eh. Hindi naman pinapatay kasi ang EMF eh. Continuous dapat yan. Kung nag-i-scan ka, hawakan mo lang. Wala ang paramdam dito. Umalis, Lods. Kanina nasa Pulyan sila siya dyan. Nung nagbukas siya sa akin, may parang gano'n. Dito tayo. Huwag ka na magpaiwan dyan. Nandyan lang yan. Babalikin din yan dyan. Sunod ako sa'yo? Oo, baba ka rito. Huwag ka magpaiwan. Nandyan lang yan siya. So ayun guys, confirm na meron talaga dyan. Hindi. Alam mo, pagka nasagap ng maraming ikakanda ka pa na investigation doon, hindi porkit may nasagap ka doon ay paranormal na. 'Di ba? Hindi ba pwedeng ano? Obviously kasi may sira yung EMF mo eh. Wag ka magsasalita ng confirm agad-agad. Sa mga legit na ghost hunter, talagang isusuyod muna nila kung ano yung reason kung bakit tumunog yan or may na-read. Mga bumulong sa kay Idol Eli. Tapos ngayon, Saktong-saktong spot kung saan may bumulong. After a month, may mariread ka na doon. Di ba? Katarantaduhan yun for me. Ano, hindi na umalis yung multo doon? Nandun lang talaga? Doon sa mismong exact location? Hindi man lang siya pumunta banda rito o banda doon? Pwede naman mangyari yun, ano? Pwede naman mangyari. Kaya lang, what are the odds? Di ba? ginamitan natin ng Actually, possible naman pwedeng mangyari talaga lahat na yan ay paranormal. Kaya si Donsky kasi ang gumagawa. Doon kasi ang nagkakaroon ng problema eh. Si Donsky kasi yung gumawa. If you know what I mean. 'Di ba? Ikaw kasi yung gumawa. At every time na may magpapakita sa inyo mga multo, yung gumaganon-ganon ka pag nasa Mindanao ka, hindi mo ginagamit yan. 'Di ba?
ang lakas ng react niya. Tapos ngayon, biglang nawala. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ayaw niyang mabalahaw, ayaw niyang madisturbo, kaya umalis agad siya. Pero maya-maya, pagka tahimik ng itong lugar, babalik na naman yung siya dyan. Okay, tara, punta tayo dito rin. Ano yun? Kala ko ahas. Masukal na kasi, ano? Ingat ka, ha? Ano ahas? So, isipin nyo guys, kababaeng tao nung nag-iikot siya dito, siya lang mag-isa. Siya lang yung nag-i-explore dito. Grabe, di ko ma-imagine na mayroong taong ganito. Ako lang isa din eh, napasok. Dito? Oo. Ako lang nabi. So, nung Ganda ng rig ni Ma'am, ano? Ang ganda ng rig ni Ma'am Ellie Dairit. ikaw nag-isa dito, anong pakiramdam mo? Parehas pa yata kaming action camera ang bibili din ako ng cage na ganito. Yung pwede lagyan ng ilaw. Ano? Nagkaroon ka ba ng fear? Ganda ng rig ni Ma'am, oh. No? Konti. 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 Tapos, Tuloy-tuloy lang ako idol. pero kung pupunta ka sa mga ganitong Bumili ako ng yung pangkwintas. Mukha kasi akong tanga dun sa chess rig eh. Bumili ako pangkwintas lang. exploration, no? Pagka ganito, pupunta Pwede ka rin pala rito. sa Niban, no? Pwede ka sa Niban. Kasi wala ka pa namang defense. Mahal kasi nitong cage nito eh. Nasa 200 plus yata. Or 300, sorry. 300. Yung pwedeng kabitan ng ilaw. Kaya ang ginagawa ko, ito lang ang ginagawa ko. Parang split na dito yung action camera. Diba? Pero mas convenient ito. Oo. No? Ang mahirap niyan dito, kung may mga taong masasama, Oo. sundan ka. Yun ang inaano ko yung tao buhay. Di ba? Yan ang mahirap guys, na sundan siya. Tapos pagkadating dito, pagka anuhan ba na masama, mahirap. Kaya advice ko, Lodzu ka ng di ba? Di na baling, pagka araw ba punta rito? So, dito nga banda, ay doon, hindi ko pa naano sa baba. Dito? Hindi ko pa So yun na yun. Creepy dito. So yun na yun. Forward ko na lang ha. Daming? Ano may umihip sa EMF mo? May butas dito, Lodzu. Ikaw yun eh! Ikaw naman! Yung frequency ng boy, gumanon? Ikaw yun eh! Tinan mo ha? Oh, ikaw yun eh! Yung frequency ng boses mo, yun na yun din eh. Diyos ko naman, Donski naman. Kaya siguro sinabi niya na hindi niya dala yung mutya, gusto niyang i-validate yung mga di umano yung pagpaparamdam dyan. No? Ikaw yun? Halatang, yung frequency ng boses mo, same na same. Tama? Wala na rin. Diba? Ikaw yun eh. Galing sa likod ng camera yung yung Wala na. Wala na. Ito yung ito yung dala ka ba na? Nagbigay ni 133 ba? Baka yun. Dito. Butas dito. forward. Well, may mangyayari pa ba dito? Buwan namin guys. Ito lang yung na talagang pinapatunayan namin na nag-i-exist yung mga kaluluwa sa mga sementeryo. Talagang meron, no? At kaya kami pumupunta sa mga ganito kasi Yung mutya mo. ganito na rin yung nature ng kasiyahan namin bilang ghost hunter. Kaya maraming salamat sa walang sawa yung pagsuporta sa amin, no? Hindi ka ghost hunter, fraud ka.
buong puso po kaming Ito ha, mag-usap nga tayo. Mag-usap nga tayo mga men. Marami sa inyo na tinatanggap na ito ay totoo, yung ginagawa nila. Tapos yung iba naman sa inyo, alam na namin peke, gusto lang namin maintindihan. Pero ang pinapakita kasi ng idol nyo, pinapalabas nyo na totoo siya. Ano yung masamang epekto nun? May pinost ako, isang ghost hunter eh. Kaya lang deleted na yung post nung nung na biktima niya. 'Di ba? Na-i-post ko yun sa FB page ko. Na-content ko na yung before, yung DJ Ghost something na yon. 'Di ba? Tinatanong siya nung sponsor. I don't know kung sponsor ba yon or supporter lang. Na scripted ba yung ginagawa nyo? Hindi niya masagot daw ng diretso. O kita nyo na, di ba, binroadcast pa siya, napakasinungaling daw nung, yung Ghost Hunter. Hindi niya masabi, deleted na kasi eh. Nasa FB ko yon, tingnan nyo yung Bungo TV FB page. Nandun yun, meron dun deleted na post. Parang ang nangyayari, may epekto talaga yung mga pamimeki nito mga to. Yung mga fans nito na nalilibang sa ginagawa nila, hindi nyo naiintindihan. Lagi nyo sinasabi na, hindi naman sa amin importante, sa'yo yun, makasarili ka kasi eh. Diba? Kung sa'yo okay lang yan, hikayatin yung idol nyo na umamin na fake yung ginagawa niya. Kasi may mga naapektuhan talagang ibang tao na naniniwala. Iniskandalo tuloy yung Ghost Hunter. 'Di ba? Sabing ganon, sinasabi daw na totoo yung yung ginagawa nila, hindi daw scripted, then biglang nagpapalusot na nung medyo nahuhuli-huli na, biglang binlock na siya. 'Di ba? Feeling ko hindi naman nilagay dun sa post, pero feeling ko nagbigay ng pera yun eh, kaya ganun ka-affected eh. 'Di ba? Yung panluloko kasi sa viewers. Actually, kahit hindi magbigay ng pera, 'di ba? Ganito kasi nangyayari eh. Halimbawa si Sir Donsky. Ipagtatanggol siya nung mga supporters niya na hindi fake yung ginagawa niya. Then pag napakitaan ng evidence na fake yung ginagawa ng idol niya, sila rin na mapapahiya at masakit kasi 'yon. 'Di ba? Pinaglalaban kayo ng supporters niyo eh. Meron pa nga ako narinig na kwento. Bumisita daw, isang ghost hunter, no? Na sumasama sa Black Lady House. Tapos, pumunta siya sa bahay ng fan niya. Tapos, pinakain siya, tinrato siya ng maayos. Diba? As in, celebrity yung touring sa kanya. Tapos, tinatanong-tanong siya tungkol do sa Black Lady House. Ngingiti-ngiti lang siya kasi nga alam niya na fake yung ginagawa nila doon. Di ba kayo nakukonsensya nun? Habang yung mga supporters nyo, mahal na mahal kayo. Pero niloloko nyo. Buong pamilya tinatanggap kayo pag bumisita kayo doon sa lugar nila. Tapos habang kumakain kayo, hindi mo malunok-lunok yung kinakain mo kasi nga pinagmamalaki ng mga fans mo dun yung mga nangyayari sa Black Lady House. Tapos ikaw tahimik lang sa isang sulok kasi alam mo kasinungalingan lang yung ginagawa nyo doon. Well, ngayon man, hindi nyo pa maranasan yung kabayaran dyan sa ginagawa nyo. Darating ang time, sisingilin kayo niyan. Maaari ngayon, okay pa kayo sa ginagawa nyo yan. Maka-jackpot kayo dyan ng isang tao na hindi matatanggap na niloko nyo sila. Mayayari ka. Masyado ng hindi na kasi uubra-ubra yung black eh, Donsky eh.
'Di ba may isang fan ka na ano? Hindi ko naman ano yun eh. Pinagbintangan mo agad na alagad ko. Bata ako. Ay, sabi mong ganun doon sa ano. Lumapit lang sa akin nung binlock mo na. 'Di ba? Ito yun oh. Pakita ko sa inyo ha. Kakahiya to, men. Yung mga 1 million% na totoo ka, pambihir. Ito yun, oh. Pakita ko sa inyo, ha. Ito, sinend na sa akin to nung binlock mo na. Nabuisit na sa'yo, men, eh. O, sabi ganun kasi sa'yo, sir, baka gusto mo sumagot doon sa comment section. Ipaliwanag mo na lang yung mga napanood ko sa mga video ni Bungo. Siguro naman, karapatan ko malaman kung peke nga yun o hindi. Kasi naniwala ako sa pinakita mo sa video. Tapos bigla-bigla may mga ganun peke pala sa video mo. Pakisagot, sir. Masakit kasi sa supporters yan, men eh. 'Di ba? Kahit pa sabi mong hindi mo hininga ng pera yan, yung feelings nila na ininvest sa'yo, idol ka niyan eh. 'Di ba? Nakikipaglaban yan online para ipagtanggol ka. Pero syempre masakit yung bilang supporter mo, malalaman, talagang ano pala to? Fake pala to. Ayan oh. Tapos bigla-bigla may mga ganun peke pala sa video mo. Pakisagot, sir. 'Di ba? Tinatanong ka na maayos kasi napanood ako eh. Napanood ako nito eh. Ipaliwanag mo na lang yung napanood ko sa mga video ni Bungo. Tapos biglang babanat ka dito. 1 million% legit vlog ko, bro. Kung bata ka ni Mascara, that's not my problem. No problem mo yan. Video mo yung tinatanong eh. Hindi forever matatakasan mo yung mga ganitong tanong. Huwag mong ipapasa sa iba yung problema mo. Problem mo to, video mo yun eh. Paano naging problem ng iba yun? Diba? May pinaniwala ka sa bagay na hindi totoo. Ikaw yung may problem doon. Ikaw yung may problem doon. Problem? Ikaw yung may problem doon. Yung mga sagutan mo na yan, men. Kung wala ka palang problema, bakit binlock mo to? Ayan, oh. This person is unavailable on Messenger na. Ba't mo binlock? Hindi mo pala problem. Diba? Ayan yung mga... Yan o, binobomba ka na ng katotohanan. Sinasabi sa'yo, i-ano natin ha, i-zoom. Sabi sa'yo na supporter mo, hindi ako bata ng kahit na sino. Nagtatanong ako dahil minsan ko kayo sinuportahan. Naniniwala ako na totoo lahat ng paranormal sa video nyo. Kaya ako nagtatanong ng diretso sa inyo. Okay, sige. Kung totoo talaga yung paranormal na nasa video nyo na mga paranormal, paano mo maipapaliwanag yung sinabi ni Ma'am Maggie na nanay mo yung gumanap na black or white lady sa video mo? At siya yung nagpapagalaw ng upuan sa abandoned factory. Paano mo din ipapaliwanag yung sinabi nila Alpago 01 tungkol dun sa mga pamimeke? Uulitin ko, sir. Minsan ako sumuporta sa inyo sa lahat ng napapanood ko noon sa YouTube. Kayo ang pinaniwalaan ko. 'Di ba? Kaya siguro medyo masama ang loob ko kasi pakiramdam ko nanloko ako. Pero kung iisipin sino nga ba ako para sagutin mo, 'di ba? Pero sana bilang isang tao na may pakialam sa mga nanonood sa inyo at may respeto sa kapwa, sana magkaroon ka ng konsensya na ipaliwanag mo man lang at sagutin yung mga paratang sa'yo. At para hindi din nasasayang yung suportang binigay sa inyo ng mga nanonood. Hindi ka naman binabastos dito, men eh. Hindi ka naman binabastos dito eh. Maayos kang kausap dito. 'Di ba? Kagaya ng sinabi mo dun sa isang bahay na napuntahan nyo, sabi mo kay parang tawa ng demonyo, yung pala si Kuya Red lang yung tumawa. Natatandaan nyo yun? Diba? Madali lang sabihin na legit ang video, pero magbigay ka sana ng patunay na legit nga yun. Kasi yung mga nagsasabi sa'yo na peke yung video nyo, napakaraming pinakita na ebidensya.
Sana tapatan mo din, di ba? Bla 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 bla. Anong ginawa mo? Nang-block ka namin. Di ba? Kita mo yung ginawa mo dun sa bandang baba. Ayan, oh. This person is unavailable on Messenger. Hindi habang boy, matatakasan mo yan. Kaya nga alam mo kung ang ginawa mo na lang sana inako. Mamahalin ka ng mga yan eh. Pag umamin ka, nung time na naiipit ka na, kung umamin ka na, okay, nagawa lang. Tamo si Master Gala. 'Di ba? Inadmit niya yung walang nangyaring hindi maganda kay Master Gala nung inamin niya. Kahit medyo lalambot-lambot si Master Gala, mas lalaki pa yun kaysa sa'yo eh. Inadmit ni Master Gala na fake yung video na yun. Ngayon, free na siya. Malaya na siya na na mag-content uli. 'Di ba? Hindi naman ito layunin para pabagsakin kayo. Kasi ang sinasabi mo kay Ma'am Maggie the Creepy nun, huwag mo sabihin na peke, nawawala na ako ng sponsor kasi nabubuhay ka sa YouTube sa panloloko. Kaya iisipin mo, mawawalan ka ng sponsor kapag inamin mo. Sa totoo lang, mahal na mahal ka ng mga yan eh. 'Di ba? Sila na nga minsan na nagja-justify sa'yo. Kahit hindi mo aminin, sinasabi nila sa akin, alam na namin peke, ang importante na i-entertain kami. O, kita mo na, kahit hindi mo pa aminin. 'Di ba? Men? Ikaw kung tingin mo problem namin to, di problem namin. 'Di ba? Anyway, 'di ba? Revenue naman ng channel mo yung maapektuhan. Hindi naman channel namin, 'di ba? So, mga kababayan, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.